Okay na, hal. Baba ko ng konti. Mataas. Whoop. Yeah. Chico, sasanggiin mo na naman yung ano. Mag-share mo na, hal. Balbal. Hello sa dalawang viewers. Andy Reyes, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Tik-tik. Umaw. Yun, napagpalang gabi sa ating dumadami na viewers. 4, 5. Ayun, parami sila ng parami. Shoutout sa ating mga viewers. Pa-share na lang yung ating... So mga lods, wala tayong orasyon na ipagkakalog ngayon. Pero napakaganda ng topic na pag-uusapan natin. Ito ay totoong pangyayari na kapupulutan ninyo ng aral tungkol sa pag-espiritual. JM Asuki, shoutout sa iyo. Shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi. Naiano mo na sa ano ko? Account ko. So yun, antayin lang natin yung iba. Yun, tumataas na. Nagkaroon na ng 13 viewers. Pa-share na lang mga lods kasi napakaganda nitong ating topic na pag-uusapan tungkol sa karunungan at kababalaghan. So, ang makikita po ninyo dito, mga larawan ng mga iba't ibang uri ng aswang o mga pangyayari na nakikita ninyo, maging ang bangungot nandito rin. No, ang bangungot, kung anong uri ang bangungot at bakit ito nangyayari sa tao, kasi maraming uri ang bangungot. Sa mga doktor, sinasabi nilang ang bangungot ay gawa ng pagod. So yung kaninang dami na ngayon nawala na naman, naubos na naman. Sunday ngayon, di ba? Pero kakaunti ng ano, ng tao. Si Pedro Randy dyan, mapagpalang gabi sa inyo. Norhata Nanayog Lakiman, shoutout sa iyo. Idol Commander Leon, magandang gabi po. Sa lahat ng mga kamutya, musta po tayong lahat. Yon, sabi ni Norhata Nanayog Lakiman. So okay lang po na ano, na mag-shoutout tayo ngayon kasi hindi naman ganun kaselan o ganun ka seryoso yung ating topic. Ang pag-uusapan lang natin dito mga lods, yung tungkol sa bangungot at tungkol sa iba't ibang uri ng aswang nang naaayon dito sa libro na ating mababasa. Ayan na, tumalon na. Norhatan, Idol Commander, yun, siya pa yung last.
So, ayun, shoutout sa ating 30 viewers. Umakyat ng umakyat. Umakyat na po. So, ayun mga lods, itong ating topic na pag-uusapan. Medyo kakaiba. Medyo kagimbal-gimbal pero katotohanan at ito ay nasa libro ng lihim na karunungan din. Kaya bagay na papag-usapan natin. Mapagpalang gabi, Commander Leon, shoutout. Shoutout kay Mil Calyada. So, yun mga lods, no, yung pag-uusapan natin dito tungkol sa bangungot. May iba't ibang uri ng bangungot. Ang sabi sa siyensya, ang bangungot daw ay nagmumula sa pagod ng tao at ito daw ay naglalayag. Pero may kamalian po doon. Medyo hindi po tama o angkop yung sinasabi nila na naglalayag yung kaluluwa ng tao dun sa iba, no, sa nagsasabi. Kasi pag sinabing naglalayag ang kaluluwa ng tao at ang katawan mo ay natutulog, iyon po ay tinatawag nating astral projection. So, isa siyang astral kapag ka tinawag po natin na umaalis yung kaluluwa ng isang tao at ito ay lubhang napakadelikado na pwedeng hindi makabalik sa kanyang katawan. Mapagpalang gabi, Commander Leon. So, ang gamit niyang ay alibata. No, hindi natin alam kung medyo mahina ako sa alibata eh. Bible Barbie, magandang gabi po, Commander. Shoutout sa iyo. Tony Gonzales Mahilom, shoutout sa iyo. Loyola Rose, shoutout din sa iyo. So ayun, napakahalaga ng topic, kaya mga lords, sa mga naniniwala sa spiritual at kung mayroon kayong mga kaibigan o kamag-anak na gustong mabigyan ng kasagutan kung ano ba ang uri ng bangungot at lubhang napakadelikado nito, ay pwede nating bigyan ng kasagutan. So, ang topic natin, ang pinaka-topic sa gabing ito o content ay spiritual pa rin, pero ito ay tungkol sa bangungot. Meron lang akong gustong i-share sa inyo, gustong ikwento tungkol sa bangungot at related sa aking panggagamot nung ako ay 16 years old pa lang. So, ang layo na. Ang layo na nung pinanggalingan nung na to. No? Ang layo na ng panahon. Tapos ngayon lang. Kasi naalala ko lang na maaaring makatulong ito sa inyo o lubhang nakakapirwisyo. So, eto. Yung una, nung ako ay 16 years old, nakikilala na rin ako bilang manggagamot, pero hindi combat healing, kundi nagre-ritual ng kaunti, nang naaayon lang sa kakayanan ko, naangkop lang sa kakayanan ko at sa karunungan ko, then konting ritual at mangilan-ngilan na gamutan din, hindi naman lagi hindi naman laging may nagpapagamot. Pasensya na, medyo nalilito tayo kasi sa binabasa natin yung ibang mga comment. Hindi naman ako laging nanggagamot noon, pero medyo kilala na. Hindi naman kilala, medyo kilala lang. Siguro kilala ako sa lugar namin, pero sa social media, dahil wala naman social media noon, so wala pa, hindi pa ako ganun kakilala. At iyon ay mahabang panahon na rin. So ayun mga lords, batay sa experience ko sa aking panggagamot, ito ay tungkol sa bangungot. Meron kasi akong nabasang comics noon, so kwentong comics na tungkol sa bangungot, na may nabasa naman akong libro mula sa manggagamot at kwento rin ng manggagamot din sa akin to na kaibigan ko, na ito ay may katotohanan yung nabasa ko sa comics at posible na mangyari. Tandaan natin mga lods, posible na mangyari. So ang isang tao kapag ito ay binabangungot, tandaan natin may cause ng kamatayan. Pwedeng mamatay ang isang tao kapag siya ay binangungot. Subalit mayroong kapahamakan dito. Hindi naman lahat ng binabangungot ay namamatay. Yung iba nagigising din naman. 'Di ba? Hindi naman lahat o naaagapan o nalalabanan nila yung kanilang bangungot. So dito sa ikikwento ko sa inyo, hindi ko nababanggitin o tutukuyin yung pangalan sapagkat napakaselan na pangyayari nito at matagal na panahon na rin, pasintabi na rin dun sa tao na yon.
Hanggang ngayon, kilala pa rin ako nun. So, ganito. Itong tao na to ay isang babae. No? Isang babae ito na dalagita, na napakabait, masunurin sa magulang at religyosa, at napakapino kumilos. Napakapino kung talagang titignan ninyo ito, napakapino, religyosa, at kumbaga, masunurin sa magulang. Wala ka nang mahahanap dito sa tao na to, kundi napakaayos ng lahat sa kanya. So, maging sa kanyang tatay at nanay, mapapatunayan na itong bata na to ay talagang super bait, no? So, talagang walang masasabi kasi ito ay isang palasimba at pagka merong mga activity sa simbahan, lagi itong sumasama. Lagi itong dumadalo. So, ayun mga lord, para hindi ako ma-interrupt, no? Babalikan ko na lang yung mga kwento nyo mamaya. At mga katanungan. Tutuloy ko lang yung kwento kasi napakahalaga po nito na malaman ninyo. So, ayun, yung bata na yon na babae ay halos kaedaran ko lang. Pero matanda ako ng isang taon dito, 15 years old dito, 15 ako 16. Madalas kaming nagkakasabay dahil noon ay, nung 16 years old ako, high school, so paaral ako ng mga pari. So, ayun, may kakayahan na tayo na manggamot, hindi nga lang ganun ka tindi pa, at hindi ganun ka katulad sa ginagawa ko ngayon. So, itong babae na to, na binangungot, ay, yung kinikwento natin kanina, no, na, sa maalala ko lang, ito ay napakamasunurin sa magulang, lahat na. Wala ka nang mahahanap. Pino kumilos, sa pananalita, wala kang masasabi. So, hindi siya ganun ka mulat sa espiritual at hindi siya gaanong naniniwala sa mga ganito. Pero madalas itong nagkakaroon ng sakit at madalas ko din namang ginagamot dahil tiwala ang mga magulang. Masasabi ko na kababata ko, parang ganun, pero hindi ganun katagal. Siguro 3 years o 4 years pa lang, nakababata ko ito, at na magkakilala kami. So, magkaiba kami ng eskwelahan. So, kada makikita ko yung magulang niya, lagi sa akin sinasabi na may sakit si ganito. So, ako naman, sa pamamaraang alam ko, ginagamot ko tong tao na to. Then, dumating yung isang time na isang gabi, na narinig ng kanyang tatay na itong babae na to ay sumisigaw mag-isa sa kwarto. Sumisigaw mag-isa. Pero, tinawag niya yung pangalan, hindi sumasagot. So, hinayaan niya ako dahil tumigil din naman daw yung pagwawala nitong bata na to. So, sa pagtigil ng kanyang pagwawala, kinabukasan, nang magising sila ng umaga, tinanong nitong tatay kung ano ang nangyari kagabi. Sumagot yung bata na, ito, base sa kwento sa akin ng magulang, no, sinabi sa akin nung, kasi dumating yung time na pinagamot ulit nila sa akin to. So, sabi ng tatay, ganun daw ang kwento na tinanong niya yung anak niya kung bakit parang umuungol nung gabi at hindi sumasagot nung kanyang tinawag. So, hindi naman pumasok sa isip nung tatay na binabangungot na pala itong anak niya. So, baliwala lang. Then, dumating yung isang umaga na tinanong nga niya. Then, ang nangyari, naging okay naman daw. Wala naman daw siyang maalala na umuungol siya. Siyempre, pag tulog tayo, hindi natin maalala. Nung tinanong ng tatay, nakaalala ka ba na nananaginip ka? So, ang sabi nung bata, wala naman po akong panaginip. Then, lumipas ang mga araw, nag-iba ang kinikilos nitong bata na to. So, parang hindi niya kilala yung sarili niya.
naging malulungkutin. After nun, ng pagiging malungkutin, na lagi itong nagkukulong dun sa kwarto, na kahit ang magulang ay hindi siya makausap ng kanyang tatay at ng kanyang nanay na naninibago sa kanya. So, ang nangyari po ay napilitan sila na isang umaga nakausapin na itong bata na to. So, yun ay base sa kwento sa akin, ano. So, ayun, dumating yung time na itong bata na to ay nag-iba na ang ugali. Maging sa akin, umiiwas din sa akin. Tapos, parang hindi na kami ganon ka magkakilala at yung sarili niya ay hindi na niya ganong kakilala rin. So ngayon, dahil nagtataka ako, meron akong, nung ako ay bata-bata pa, no? Sipin nyo, high school ako noon, 16 years old. May kalokohan ako noon. Meron na akong mga gamit na pang-spiritual na mangilan-ngilan, kagaya ng pandakaki. So, may mga pang-ipit na rin ako noon. Pero hindi ko pa kayang magpasampa ako. Minsan palito yung ginagamit ko. Nagpapasampa, hindi nagpapasampa. Pag may sampa na o may sanib na, kaya kong paalisin. Pero yung tatawagin ko, hindi ko pa kaya noon. So, ayun, dumating sa punto na, pati ako nagtataka na. Sa kalokohan ko, meron akong gamit na idinikit sa kanya. So, dinikit ko sa bandang braso niya yung kauna-unahan kong gamit na St. Benedict na bigay ng pare. So, yun yung kauna-unahan kong gamit noon, St. Benedict. At alam ko na rin yung mga basag. So, bago ko dinikit, binigkas ko muna yung CSPB, yung Cross Sancti Patri Benedicti. Yung shoutout sa ating 90 viewers. Ngayon, nung dinikit ko sa braso niya, iniwas niya yung braso niya. So, doon na ako nagtaka. Sabi ko, may kakaiba nang nangyayari dito sa kaibigan ko na to at nagbabago na yung attitude nito. Nagiging pasaway na siya. Tapos, nagiging masuwayin na siya sa magulang. Then, nag-iba talaga yung attitude niya. Sa loob ng isang buwan na magkasama kami, may mga bagay na kinikwento ako sa kanya na hindi niya naaalala. So, ang ginagawa niya lang niya ay, oo, gumagano na lang siya, na naalala ko. Tapos kung minsan, kapag kausap ko siya, nakatingin sa malayo, after kong nagkwento, nang tanungin ko siya, ang sabi niya sa akin, anong sabi mo? So, yun, sa mga naaalala ko, no, yung mga time na yun. Bilang kilala mo yung isang tao sa loob ng 3 years o 4 years, sa kanyang mga pagbabago, medyo iba sa akin yun eh. Iba yung nararamdaman ko sa ganun. Kasi, iba yung bonding na kasakasama mo at nararamdaman mo kung ano talaga siya. So, dahil nasa spiritual din ako, nagkaroon din ako ng pagdududa nung dinikit ko yung CSPB. Then, dumating yung time, meron kasi akong isang kaibigan na matandang manggagamot na kung tawagin sa amin sa Angono Rizal noon, nung nakatira pa kami ron, ay si Ka Emeng. So, doon ko natutunan yung pagdidikit ng singsing dito. Pag dinikit mo yung singsing ay pumapalahaw ng iyak yung madikitan. So, iyon, related sa kanyang ginagawa, namamana ko yun dahil lagi nagpupunta doon sa manggagamot na yun at mabait sa akin yun. Lagi niya sinasabi, pag laki mo, yung nakaatang sa akin bilang manggagamot ay yun din ang pasanin na krus mo na dadalhin mo habang buhay. Mas ano daw yung sa akin, mas mahaba. Kasi yung manggagamot na yun na si Ka Emeng, yung sa tuloy ng Angono, is, ang mga gamit niya ay Santo Niño, ang dinidibusyonan niya, tsaka may mga elemento siyang alaga na elementong tubig. So, yun yung nagagamit niya sa gamutan. Then, nung naikwento sa akin ng magulang yung pagbabago nung anak nila, yung anak nila ay naging pasaway, matigas ang ulo. So, lumalaban talaga sa nanay at tatay niya. Talagang kakaiba na. May time na talagang nagkukulong sa kwarto halos 3 araw na hindi kumakain. So, yung mga pagbabago na yun, kapansin-pansin maging sa akin. Kapansin-pansin, lalo na sa spiritual. So, dumating yung time na humingi ng tulong yung nanay na subukan ko daw kausapin kasi magkaibigan kami. So, ayun, pumunta ako sa bahay nila kahit na
hindi pa ganun kalalim yung aral ko sa spiritual. So naglakas loob akong kausapin. So nagkukulong ng kwarto itong tao na to. Then ito yung first time na gamutan, na pinakamatinding gamutan na nangyari sa akin, mga lods. Hindi ko pa alam kung paano ang gagawin ng mga time na yon, pero may mga idea ko sa mga nasasaniban o anuman. Pero dito kakaiba to. Yung kinikwento ko sa inyo, kakaibang istorya ng gamutan na hindi pa napaparisan. Isang beses pa lang to nangyari sa lahat ng mga pasyente ko na pumupunta dito. Walang kapares itong klase ng kwento na to. Kilala ko po si Ka Emeng, Commander Leon. Taga Angono Rizal ka po ba? Buhay pa po ba yan si Ka Emeng ngayon? Alibata kasi yung ano mo yung pangalan mo. Ano ba pangalan mo, bro? Si Ka Emeng, ito yung nasa may tulay na nandidikit ng singsing na masasaktan ka. Isang matandang manggagamot na kilalang kilala ito sa Angono Rizal. So, ito ay kumpare ng lola ko. Kumpare niya yon. Kaya, kilalang kilala ako nito. So, doon ako nag-start sa kanya. Yun yung nagsabi sa akin na meron akong taglay at kakayanan. So, ngayon, kung kilala mo yan, tol, si Ka Emeng, wala na akong balita dyan kung buhay pa yan o wala na. Kasi medyo may edad na rin yan noon. Ang lola ko kasi ay wala na rin. So, ayun, continuous natin yung kwento tungkol dito sa sinasabi kong pinaka-kauna-unang pasyente na naging masalamuot sa akin at muntikan kong bitawan ng pag-spiritual. So, baka may related sa inyo, iba na to. So, kung si Ka Emeng po ay sa may lampas po ng tulay, ngayon po, yata ay anak na niya ang nagpatuloy ng panggagamot. Opo, lagpas po ng tulay. Lagpas yan ng tulay. Malapit yan sa may bangko, di ba? Wala na po siya, Commander Leon. Nako, sumalangit nawa ang wala po talaga akong balita kay Ka Emeng, sa totoo lang. Totoo po yan, sa may Angono, lampas ng tulay. Magaling po mo sa lahat ng klase yan, manghihilot, lahat po. Napakabait po niya manggagamot niyan. At hindi rin po yan naniningil, sa totoo lang. So, yun yung isa din sa minana ko sa kanya, yung kanyang prinsipyo sa sarili niya na hindi paniningil sa gamutan. Napakalit lang po ng bahay niya, ano bro? Maliit lang yung bahay ni Ka Emeng. Sa ilalim ng tulay, lagpas ng tulay, sa may pababa pa yun eh. So, hindi ko na rin ganong maalala kasi tagal ko nang di nakapunta dyan. So, 16 years old pa ako nun. So, ayun. Continuous natin yung kwento dito sa tao na to. Nung kinatok ko yung kwarto ay ayaw niya buksan. Ayaw niya buksan yung pintuan. So, ang ginawa ng tatay, tinulungan akong distrongkahin yung pintuan. Then, pagpasok ko sa pintuan, doon ako first time nakaranas ng binabato ng kung ano madampot. Nasaktan ako, nagkanda bukol-bukol o ano man, pilay-pilay. Basta kung ano madampot, tumatama sa akin. So, ngayon, ang gusto kong mangyari dahil ito ay nagkaroon ng reaction doon sa St. Benedict ko na dinikit ko sa kanyang braso. So, gusto ko malapitan siya at madikitan ng St. Benedict o maikwinta sa kanya yung St. Benedict. So, ganito po ang nangyari, mga lods, na isang bagay na hindi ko alam noon kung pagpapatuloy ko yung panggagamot. Pero napayuhan lang ako ni Ka Emeng na ipagpatuloy mo yan kasi hindi lahat ng ginagamot natin ay natutulungan nating mabuhay ng matagal. Yung iba naman talaga, sa totoo lang, ay gumaling pero dahil nga malala na yung kanilang sakit o may tama sa loob ng katawan, so yung nasa loob ng katawan na yon ay doktor na ang gagamot nun, ay hindi ko ano ba to? Kumbaga yung panggagamot na yun ay hindi ko gaanong saklaw. No? Kumbaga parang tinamad ako after nito. So yun, continuous natin. Nung ako ay binabato nito, pilit akong binabato at pilit akong sinasaktan nitong itong ginagamot ko nga na to, no, itong bata na to, halos kaidaran ko lang. So pinilit namin ng tatay niya na mahawakan itong pasyente. Then na nahawakan ng tatay niya dahil payat lang ito pero nagugulat kami, malakas siya.
So, ang ginawa ko, isinuot ko yung medalyon ng St. Benedict. Ayun, nahimatay. Then, nung nahimatay siya, nahimasmasan ito. Nahimasmasan. Kumbaga, pagkagising, nahimasmasan. Pero, ang problema, nung nagising itong tao na to, ay nakatulala na lang na nakatingin sa amin lahat. Nakatulala na lang. Bali, siguro mga 1 oras din na naghintay ako na magising. So, nung magising, nakatulala. Then, tinititigan kami isa-isa. So, nakatingin siya sa amin isa-isa, sa nanay niya, sa tatay niya, sa akin. So, nakatitig lang siya. After nito, hindi na siya makausap ng maayos. Hindi na siya makausap ng maayos. Pero yung St. Benedict ko na yon, nanatiling suot-suot niya sa katawan niya at hindi niya mahawakan. So, alam ko na meron pa rin itong taglay na nakapaloob sa kanyang katawan na hindi ko kayang ipaliwanag dahil hindi po pa po ako talaga ganong kagaling na manggagamot. So, first time kong lumapit kay Ka Emeng nun, yung sinasabi ko nga na manggagamot na to, first time kong lumapit kay Ka Emeng upang humingi ng tulong na tulungan ako na gamutin yung pasyente. Ang una sinasabi sa akin, kaya mo yan. Naging okay naman pala eh. So, ako sa kalooban ko, hindi okay. Kasi hindi nagsasalita, nakatingin lang. At gusto niyang tanggalin yung St. Benedict, hindi nga lang niya mahawakan. At lagi siyang nakayuko na ganyan, na ayaw niyang dumikit sa kanyang katawan. So, nung inexplain ko na yon kay Ka Emeng, ayun, sinamahan ako ni Ka Emeng. Malapit lang kasi yung kay Ka Emeng eh. Ang sa may highway, sa may Balaw-Balaw, yung pinuntahan namin, no? Sa may bandang kabila yun na daanan, doon papunta sa amin. So, lakad lang. Punta kami doon, then tinulungan ako ni Ka Emeng at siya na ang humarap. So, nung hinawakan pa lang ni Ka Emeng sa ulo, dahil ganun talaga kalakas si Ka Emeng, malakas talaga yun. So, hinawakan sa ulo, nahimatay itong pasyente. Then, nang nahimatay itong pasyente, sabi ni Ka Emeng sa akin, tanggalin mo yung kwintas na isinuot mo dahil hindi makalabas yung sumanib dun sa bata. So, yun ang ginawa ko. Tinanggal ko yung medalyon ko na St. Benedict. At nagbuntong hininga lang itong bata na to, parang may umalis. Then, siguro inabot siya ng 2 araw na natutulog. So, yun yung totoo nun mga lods. 2 araw, 2 gabi natutulog ito. At nang dumilat yung kanyang mata, no? Pagdilat ng mata, tinitigan lang yung kanyang mga magulang. After nun, pagpikit nun, wala na. Namatay na itong pasyente na to. So, parang tinignan lang niya yung mga nasa paligid niya. Namatay siya ng ganun-ganun na lang. So, ano yung klase, ano ba ang kinalaman nito dun sa topic natin na sa bangungot? Nalaman ko na iyon ay may matinding pinagdaanan at may matinding nangyari dun sa bata na yon, no? Hindi ko lang babanggitin ng pangalan kasi yumaon na rin naman ito. So, sa harap ng pumunta yung mga magulang doon kay Ka Emeng at pinatawag din ako. Takot ako noon kasi nalabalitaan ko na namatay nga. Takot na takot ako kasi involved ako eh. Involved ako doon. Ako yung unang nanggamot. Pero nung hinawakan na ni Ka Emeng tsaka at lumipas yung 2 days na natutulog. So ibig sabihin 2 araw yung nakalipas bago nangyari na namatay itong pasyente. So, ngayon, hindi naman ako sinisisi ng magulang at hindi rin sinisisi si Ka Emeng. Ang gusto lang nilang maintindihan kung bakit itong bata na to ay namatay. So, hindi nila maintindihan. Ako hindi ko rin maintindihan kung bakit at ano yung dahilan. So, ito yung dahilan mga lods. Si Ka Emeng kasi, may kakayanan siyang paglakbayin yung kanyang kaluluwa habang siya ay nakaupo. So, astral. So, sa kanyang pamamaraan, nagagawa niya makausap yung mga kaluluwa na hindi matahimik. So, ganon, nag-astral siya. Nag-usap sila. Ito yung lumabas na
senaryo nung after na bumalik ni Kaemeng na inaantay namin tatlo ng magulang ako at yung iba pang mga kamag-anak gustong marinig yung paliwanag ni Kaemeng kung ano. So ang kapaliwanagan ni Kaemeng nang nagkaharap sila ng kaluluwa nitong bata na to, kasi yung bata na yun, siguro mga 1 week o 2 week pa lang na ililibing, kaya lumapit sa amin, no, yung magulang na ano ang nangyari, bakit nagkaganon. So ayun, ikunento sa amin ni Kaemeng na nung nakausap niya yung kaluluwa ng bata na to, ay hindi na daw siya nakabalik sa kanyang katawan nung siya ay binangungot. So, intindihin po natin mabuti nang siya ay binangungot, hindi na siya makabalik sa kanyang katawan dahil meron daw siyang natakot daw siya bumalik sa kanyang katawan dahil merong nakaabang o nakaupo doon sa dibdib niya na babaeng nakakatakot ang muka. So nakaupo doon sa katawan niya na habang nakahiga. So nakikita daw niya yung itong kaluluwa na to, nakikita niya yung katawan niya na nakahiga, then hindi siya makabalik-balik dahil meron daw nakabantay o nasa ibabaw ng kanyang dibdib. So nung hindi na siya nakabalik, yung nakabantay sa ibabaw ng kanyang dibdib na isang matandang babae, ito yung pumalit doon sa kanyang katawan. Kaya yung mga nakaabot ng unang kwento, no? Ng unang kwento ko kanina, 'di ba sinabi ko na itong bata na to ay nag-iba ang attitude, yung pag-uugali, bukod sa pagiging mahinhin, kumbaga pino kumilos, masunurin sa magulang, may pagka-religyosa, at mabait na bata ito, napakasipag talagang mag-aral. So, iyon mga Lods, no, sa nakaabot kanina, yun yung kanyang attitude na after niya bangungutin, nagbago yung pag-uugali. So, doon sa sinasabi na yon, sinabi ng mga magulang na parang hindi na siya. Parang hindi na siya at iba na ang ugali nitong kanilang anak. So, iyon, sa makatuwid, ang kaluluwa na nandun sa katawan niya ay hindi na nakabalik. At yung kanyang katawan ay pinagmamay-arian na noong babaeng matanda na nakabantay. No, maitim na babae na nakabantay. So, sinabi ni Kaemeng nung nagkausap sila ng kaluluwa ng bata na iyon yung pumasok doon sa kanyang katawan. So, ibig sabihin lang mga Lods, no, may mga kaso na ganito na mga bagay o pangyayari na kung minsan nai-encounter natin na ang isang tao biglang nagbabago ang pag-uugali. Bukod sa dating siya, ay parang ibang-iba na. So, iyon. No, mga Lods, itong klase ng kwento na sinasabi ko sa inyo ay napakaselang kwento at siguro ngayon nyo lang narinig itong kwento na to, o kung meron man kayo narinig o baka napanood nyo sa pinikula na kung meron bang pinikula na ganito, ito isang tunay na pangyayari na na-encounter ko nung ako ay bata pa. So, may mga ilang beses din kasi na merong mga nasasaniban. Pumapalit yung sumasanib sa katawan, then ikinukulong itong tunay na kaluluwa. Kinukulong yung kaluluwa, halimbawa, kinukulong sa puno ng baliti, at itong inkantong sasanib dun sa katawan. Kaya ang nangyari ay parang nag-aasal inkanto itong mga nasasaniban. So, nagwawala, nananakit, kasi hindi siya sanay dun sa mundong kinalalagyan niya. So, yun po yun, no? Yung sinasabi natin, hindi sila sanay dun sa mundong kinalalagyan nila dahil hindi naman sila sanay dito sa mundong ginagalawan natin. Kumbaga, iba yung daigdig nila sa ibang dimension. So, kung bakit ang mga nasasaniban ay nagwawala. Marami tayong ganitong klase na senaryo na nangyayari sa atin. Pero yung kwento ko kanina ay malayo doon sa mga pangyayari na mga ginagamot ko. Totoo po yan. May mga ginagamot ako na nasasaniban at pinapapalitan ng kanilang kaluluwa. Yung ibang kaluluwa ay kinukulong nila.
kung saan man at yung engkanto ang naninirahan dun sa katawan hanggang sa napupunanan na ng mga magulang na iba yung kanyang ginagawa o galaw. So, iyon, naibabalik pa yon mga Lods, sa totoo lang. Naibabalik pa yon. Yung nasasaniba ng mga engkanto na napapalitan ng katawan, kahit 2 linggo pa yan o 1 buwan pa yan na naniniraan yung engkanto dun sa katawan, kaya pa pong ibalik yan. No? Yung po yung tatandaan ninyo, kayang-kaya pang remedyohan yan o kaya pang tawagin yung tunay na kaluluwa at kaya pag pinaalis yung engkantong nakasanib, yung tunay na kaluluwa, pwede pa natin makuha yun at ibalik dun sa kanyang katawan. Kaya pa po yun. Etong case ng sinasabi ko doon sa kwento, yung sa bangungot, ibang uri po ibang uri o ibang klase po ng gamutan ito. Mas maganda pang manggamot tayo ng nagwawala, kinukulam, binabarang, pero yung galing po sa bangungot, ang tanging masasabi ko, isa sa pinakakaso na mahirap gamutin o na-experience ko. Siguro, kung sa ngayon magkakaroon pa rin ako ng experience sa ganun, sa panggagamot sa ganun, hindi ko masasabi na 100% ay maibabalik ko pa rin yung kaluluwa na tunay na may mamayari dun sa katawan. So, siguro, kung meron po kayo mga na-encounter na ganyan, na nag-iiba ang pag-uugali at parang nagiging ibang-iba na, no? Isa sa mga dahilan yan, yung tinatawag nating palit kaluluwa. So, posible ba na mangyari yan? Napaka-posible po. Kung imposible man sa isipan ninyo na mangyari yan, pero sa amin ng mga nasa espiritual, iyan ay 100%. Diyos dado, batibat. Hindi batibat. So, meron tayong mga aklat dito. O, ito yung aklat natin, busaw. Tinignan ko rin sa aklat, hindi siya batibat. Maraming klase ng ano dito eh. Maraming klase ng iba't ibang uri ng engkanto, elemento. So, ito, hindi naman siya shokoy, so may tinatawag na mambuno. Ito yung mga engkantong tubig na makikita natin sa tubig. Napakarami po nito, makapal to. Ito, may maristis pa. So, hindi natin masasabing batibat. Kasi iba yung batibat eh. Hinanap ko rin kasi dito sa libro na to. So, dahil hindi ko makita. Ito yung sinasabi mong batibat. Ayan, para makita nyo, Lods, yung batibat. Kung bakit pag binangungot ka, hindi ka makahinga. Inuupuan ka nitong engkanta na mataba. Kung bakit pag binangungot ay hindi makahinga. So, yan po yung tinatawag na batibat. No, yung sinasabi ni Diyos Dado. So, hindi po yan yung batibat. Ang batibat kasi walang kakayanan na sumanib doon sa kanyang pasyente at ariing ganap na katawan niya yung kanyang sinaniban na binangungot. No? Hindi po ganon. So, malaki yung kaibahan ng batibat doon sa kwento na experience ko dito sa sinasabi natin. Ibang-iba yung uri ng batibat. So, napakarami po ditong iba't ibang uri ng elemento, engkanto o tinatawag na aswang. Meron po tayong tinatawag na malakat. So, yung malakat, ito po yung engkanto naman sa panaginip na sa panaginip mo yung pinapatay ka sa buhok, sinasakal ka ng buhok o nananaksak yung kanyang buhok. Ito po yung tinatawag na malakat. Maraming uri po ito kasi mga aklat natin dito. No, meron ding tinatawag na mutog. Yung mutog naman, ito yung aswang na nagiging baboy ramo. Mutog. So may iba't ibang uri po kasi ang aswang. Merong mga kapamamaraanan po yan. So, yun mga Lods. So, meron din sinanbaboy. Yung sinanbaboy na to, ito yung magmula sa maliit hanggang sa lumaki siya na baboy na anyo na nagiging aswang. Pero tao yan ang unang anyo niya. So, kung batibat yung sinasabi mo, Diyos Dado, medyo malayo sa katotohanan dun sa sinasabi. Meron din ditong tinatawag na mga aswang na tungkol dun sa mga tik-tik at dun sa maninipsip kung tawagin.
Yung aswang na maninipsip, ito po yung sa buntis. So, iba pa po yung tiktik. Yung tiktik, ito po ay isang uri ng ibon na animoy parang uwak. Akala mo isa siyang uwak, itong sinasabi natin na to na uri ng aswang. So, hanapin lang natin. Nandito yan yung maninipsip. Nakita ko na kanina yun So, meron tayong tinatawag na hubot. Ito yung parang anino o itim na usok. Na may kakayanang sumanib sa tao at ikaw ay mapahamak. So, yun po yung sinasabi natin dito. Pwede kang mapahamak. So, yun mga lods, marami dito hanggang sa manlalason. Ito yung iba't ibang uri. Ito naman yung sinasabi nilang lutaw o kung tawagin naman sa amin sa Bicol ay tuod. Kung tawagin, hindi po yung kahoy na tuod Ito po yung tinatawag parang zombie kung tawagin. At tuod, yung uri po ng tuod, isang uri ng tao na may sumpa. Ito yung tao na may sumpa na muling bumabangon sa kanyang pagkakahimlay. Hindi po zombie. Iba po sa zombie talaga. Parang hindi nga kapanipaniwala yung zombie kasi zombie na virus yun. So ito ay may isang sumpa o may tanga na anting-anting itong mga tao na to na muling bumabangon at ito ay sinusundan ng mga bangaw sa gabi. So napaka to. Amaranhig, iba po yung amaranhig, Lods. Iba yung amaranhig. Ang amaranhig, oo, amaranhig nga ito, yung lutaw. Amaranhig, tama yun, amaranhig. So, sabi ni Cepeda, Randy, Jan, tsaka ito si Alibata, yung pangalan. Tama po, aramanhig to sa Bisaya, karaniwan. So, iyan siya. At sinusundan niya ng maraming langaw. Pero itong mga to na mga pinapakita ko sa inyo is mas marami pong bagay at ang mas malayo ito dun sa sinasabi natin, dun sa kwento natin na binangungot. So ngayon mga Lods, kung merong uri ng ganito na binangungot at nag-iba ang pag-uugali, asahan po natin hindi na po sila yan. So tumawag na tayo sa mga manggagamot, tumawag na tayo ng ibang mga kakilala natin na baka sakasakali na matulungan pa kayo. Kasi itong kaso na to, wait lang mga Lods Itong kaso na to ay first encounter ko na nangyari nung bata pa ako. Unang-unang enkwentro. Lutaw sa Muslim. Ayun, ang dami-dami po palang tawag doon. No? Ang dami palang tawag doon. So, may second encounter ako nito pero hindi actual. Ganito mga Lods ang nangyari. Explanation ko sa inyo. Nung lalaki na sa lalaki naman nangyari to. After daw binangungot tong lalaki na to, kinabukasan pagising, nag-iba yung pag-uugali, yung pananaw, naging tamad, naging palaasa sa magulang, naging palasuway. Kumbaga, sarili lang yung iniisip. Parang ibang-iba na talaga, ibang-iba. Parang napakatigas na ulo. At laging naghahanap ng mga bagay na ipag-aaway. No, parang ganun. Parang pagsisimula ng away, natutuwa siya na may nag-aaway at yung lumalabas sa bibig niya ay parang hindi na kapanipaniwala na siya yun. So masasama yung mga sinasabi at parang walang pagpipigil. Kahit na makasakit ng damdamin ng iba. So, ganun yung naging attitude nitong tao na to, base sa kwento sa akin ng tumawag sa akin na isang manggagamot na gustong tulungan ko na taga Visayas region. Ayun, bugnutin. Ganun nga po, naging bugnutin.
So, konting kibot lang, laging naiinis, laging nagagalit. So, ngayon, kinuha ko yung pangalan ng kanyang pasyente, birthday, then, tinarot card ko. So, sa unang basa ko, naugnay sa black magic o parang sabi na natin na witchcraft, no, sa black magic. May kinalaman sa black magic. Then pangalawang card pa lang, kinalabutan na ako. Ang nakalagay po doon sa pangalawang card ay death. So ibig sabihin patay. So hindi ko na tinuloy mag-read. Ang pagkakaintindi ko o pagkakaunawa ko dun sa card ay kinukulam ito at ito ay papatayin. Siyempre, death ang nakita ko, death ang nabasa ko. Papatayin. Sabi ko sa manggagamot, pwede bang i-video call? Kapag ginamot mo, tutulungan kita. Ako yung magpapasampa doon sa mangkukulam na kumukulam dito. At ang katawan niyan ay pinalitan, ang kaluluwa niyan ay pinalitan nitong mangkukulam. Baka, sabi ko, baka ikinulong yan sa garapon at nung wala na yung kaluluwa, ipinasok itong si alaga niya na engkanto. 'Di ba? So, iyon ay baka lang. Hindi naman totally na ramdam ko dahil hindi pa naman nakakapag-video call. So, nahihirapan akong i-vision, no? O i-visualization itong tao na to, i-vision ko. Nahihirapan ako kahit na nasa akin ng pangalan. So, hirap ako. Kaya pinagbasihan ko ay yung card. So, ngayon, nung malapit na doon sa bahay, namamatay-matay yung signal. Hindi ko magagamot ng online. Nagchat-chat na lang sa akin itong si manggagamot. Mahina ang signal dito, Commander. So sabi ko, sige, picturean mo yung tao, send mo sa akin yung picture. So yun, ang ginawa ko, para makasiguro, tinawas ko. So nung after kong tinawas, ang lumalabas nga is black magic. So doon sa black magic ngayon, sabi ko, hindi ako nagkamali, tama yung iniisip ko. Ito yung nagpadala ng bangungot dito sa tao. So, ginamitan ng mga black magic o dasal para bangungutin yung isang tao. Meron yan, mga lods. May mga dasal yung sa mga witchcraft, no? Sa itim na karunungan. May mga dasal sila para bangungutin ng isang tao. Lalo na kung wala kayong pangontrang suot sa katawan. Yung iba, pagka natutulog, hubad. Kaya nga ako, sabi ko nga sa inyo, kahit na naguhubad ako ng anumang gamit, at least meron pa rin akong kakaunting depensa na kahit papano, madedepensahan ka. Hindi ka ganong papasukin. Kung may nakapasok man, pwede kong i-release. Yun po ang pinakaiiwasan ko sa lahat. Na wala kang kalaban-laban pag ikaw natutulog o pinadalhan ka ng bangungot ng isang manggagaway. Tandaan po ninyo itong sinasabi ko sa inyo. Ang topic natin tungkol sa bangungot. Hindi po ito ibig sabihin na pananakot o sinasabi sa inyo na bumili kayo ng gamit. So ito, pagbibigay lang po sa inyo ng idea at pagbibigay ng isang babala tungkol sa kayang gawin ng isang manggagaway. So yun na, nasabi ko na, sila ay may kakayanan na gumamit ng orasyon para bangungutin ang isang tao. So sana po naiintindihan nyo yung sinasabi ko na yon, na may kakayanan sila na bangungutin ang isang tao. So dahil po iyan ay nagagawa nila, so, sa akin sarili, hindi po ako kumpiyansa. Pag natutulog ako, nakasuot pa rin ako ng gamit. Kasi unang-una, bilang manggagamot, marami tayong nakakasagupa na iba't ibang uri ng mga dinadalang pasyente dito. Nandyan yung kulam, baram, paktol, palipaddangin, tigalpo. So, lahat na. May naengkanto, duwende, o anuman ang tinatawag dyan. Meron pa nga naaswang o pinakain ng pagkain ng aswang para maging aswang. So, marami na lahat po na-encounter na natin yan. So, hindi naman ibig sabihin napakagaling ko. Hindi po yun yung ano natin dito. Ang sinasabi po natin, dahil na-encounter ko na yung mga yan, so,
ang sinasabi natin dito, kailangan ko pa rin mag-ingat dahil kahit natapos na ang gamutan, may galit yang mga yan. Dahil nakialam ako, ginamot ko yung kanilang pinarurusahan. So, ang turing nila sa akin ay kaaway na, kaya hindi pa rin ako nagiging kumpiyansa kung bakit meron pa rin akong suot-suot na gamit sa aking katawan. So, sana po naiintindihan ninyo yon. Kaya kung kayo ay may mga gamit man dyan, halimbawa, medalyon, nahihirapan ka matulog na may medalyon, ang gawin mo, itali mo na lang sa bewang mo. No, pwede naman ganon. For safety. Sa mga naniniwala sa spiritual, hindi natin sinasabing lahat na nanonood ay naniniwala. Kaya sabi ko nga, sinare itong live natin o itong video natin. Kaya iba't ibang taong nakakasalamuha. Ngayon kung related kayo sa spiritual, pwede nyo po itong paniwalaan at magsisilbing gabay sa inyo at pag-iingat kung paano nyo didepensahan ng sarili nyo habang kayo ay tulog. So yun po yung sinasabi natin dito. Kaya nai-open natin ng topic na to mula kanina, yung kwento kanina hanggang sa ngayon, yung topic natin tungkol dito sa bangungot. Ito po ay isang bagay na shoutout sa mga nasa LNK ko, no, pero wagas kong mambabas sa mga kumbatero. Si Mr. Yu. So hayaan mo lang sila bro kung mga nagbabas yung mga yan. So ganun talaga. Wala namang binabato na hindi hitik. 'Di ba? Pag ang puno ay hitik, andyan yung mga iba't ibang uri ng tao na pupukol doon sa bunga upang malaglag at kanilang makuha, upang kanilang kapakinabangan. So ganyan lang talaga, normal lang 'yan. Hindi na issue sa atin 'yan. So magmula pa lang nung noon pa, no, Ruel Bunsong Kerubin pa lang ako. May mga ganyan talaga ng mga uri ng tao. Isa lang ibig sabihin niyan, mas angat ka sa kanila. Si Mark De La Rosa pala to. So, isa lang ibig sabihin yan, Tol Mark. Mas angat ka sa kanila kung bakit ganyan na binabato ka. So, dapat matuwa ka dahil may mga tao pa rin nasa laylayan mo. No? Na kahit na naggagaling-galingan sila at pakita nila na magaling sila, sa kanilang bibig o pananalita, ay hindi pa rin matutumbasan o hindi pa rin mapapantayan sa iyong mga ginagawa. No, ganun yung Lods. Hindi nila kayang tumbasan ng iyong ginagawa. Hindi ka nila kayang pantayan. Hindi nga sila makaabot sa iyong lihim na karunungan. So, ganyan lang yan. Kapag wala silang makuha sa iyo, kaaway ka. Pero pag meron silang mapapala sa iyo, kaibigan ka. So, may maraming uri ng ganyang tao. Hindi natin alam. Yung iba, malapit lang sa atin. Yung iba naman, kamag-anak mo, kaibigan, o nasa paligid mo. So, hindi mawawala yan. Normal yan nakasama sa daigdig yung mga ganyang uri ng tao at hindi na ikagulat-gulat at hindi na rin ako nagugulat kung bakit may mga ganyan. Kasi nga, di ba, si Noah, so, doon sa sasakyan ng Noah's Ark, di ba, ang tanging mga maliligtas lamang ay ang mga mabubuti. So, Methuselah na lolo ni Noah ay isang mabuting tao na pinakamatanda sa lahat ng tao na nabuhay sa buong daigdig na 996 yata o 99 years old. No, hindi ko na matandaan. Si Methuselah na pinakamatandang tao ay nagpaiwan sapagkat ang hula o ang sinasabi ng propeta, siya ay mamamatay sa pamamagitan ng tubig. Napakabuti nito, wala tong ginawa kundi sumunod sa Ama. Ngunit, para maganap ang hula ay kailangan niyang mamatay. Kasi, yung katotohanan ng kanyang sasabihin ang magiging bukal sa tubig upang lunurin ang mundo, no, sa kagustuhan ng ating Ama. So, nasa kanya ang kaganapan. Sabi nga niya, kailangan akong malunod sa tubig. Dahil nandun ang kaganapan. So, merong tiyuhin itong si... Tiyuhin ba o kapatid? Hindi ko na gano'ng matandaan eh. Tiyuhin yata. Merong tiyuhin itong si Noah na ubod ng sama at ubod ng lahat. Gusto niya siya yung maghari at sundin ng mga tao. So, doon sa Noah's Ark, no, mapapanood natin. Di ba sinabi ng Diyos na ang mga mabubuti lang, ang buong angkan mo lang ang maliligtas na tumulong na gumawa ng arko. So, ang kanyang mga anak at yung anak niya ay may nobya.
So napasama yon sa nakasakay sa Noah. Pero yung napakasama nilang tiyuhin ay na-brainwash itong kanyang anak na hindi ko alam kung bunso o panganay, no? Hindi ko ganong matandaan na. Na-brainwash itong si panganay nitong masama na tiyuhin. Pinasakay nitong si anak ni Noah, itong tiyuhin doon sa lihim na lagayan ng pagkain o kasulok-sulukan ng barko. So, ibig sabihin may masama pa rin na nakasakay doon sa barko. Kaya, yung tiyuhin na yan ni Noah o kapatid ni Noah na yan na masama na yan, yan yung mga pinanggalingan ng mga angkan ng mga taong masasama. So, kaya hindi po natin dapat problemahin yan. Kung gusto nila magpakasama sila. Basta importante, kung alam natin na hindi naman natin sila natatapakan o nasasapul yung ego nila, hindi natin kasalanan yun. Kung tingin nila sa sarili nila, natatapakan sila at nasasapul ang ego nila, hindi po natin kasalanan yun. Kasalanan nila yun kasi nanaigsiyak kanila ang inggit. Kaya hindi katakataka yan sa mga nanonood dito ng mga nasa espiritual, sa mga nanonood sa atin ng mga manggagamot din. Huwag kayong magtaka kung bakit may mga baguhan na nag-aastang sila pa yung mga antigo. So, hindi kasi, ngayon lang kasi nakapulot ng mga aral yung mga yan. Puro orasyon lang ang napupulot niyan. Pero yung mga pamilin sa mga libro, katulad ng aklat ng mga ganito, bago natin buksan to, nandito yung mga pamilin na laging sinasabi na ang pamilin halos pareho lang naman eh. No, may iba lang mga karagdagan, laging ang pamilin. Gamitin ninyo ang mga orasyong ito sa kabutihan upang maging mabuti rin ang maging balik sa inyo. So, binabasa natin yon. Yung sa kanila kasi, Lods, no, para explanation, bakit nagiging ganyan yung attitude ng mga baguhan sa spiritual. Kapag ikaw ay nangangalakal ng orasyon, ng pahingi-hingi, patingi-tingi, sa tingin ninyo yung magbibigay ng orasyon, yung pamilin ba, i-explain pa yan? Di ba hindi na? So, rektang orasyon kagad yung makukuha niya. Nakuha niya yung orasyon na rekta. Halimbawa, pampataba ng halaman, pampagaling sa may sakit sa material, sakit ng ulo, sakit ng ngipin o ano man yan, yung pinagkaloob, pampalayas ng mga demonyo. Pero ang katanungan, nakahawak ba sila ng tunay na aklat na mayroong pamilin? Ang bawat aklat na binabasa natin, meron niyang pamilin na laging nakasaad sa aklat na ito na huwag ninyong gamitin sa masama upang hindi maging masama ang balik sa inyo. Kung mabuti ninyong ginamit, mabuti din ang balik sa inyo. At yung mga pamilin doon, sinasabing ang mga orasyong ito ay mula sa banal na salita ng ating amang kaitaas-taasan o Diyos Ama, no? Na sinasabi na ganyan. Kaya dapat natin itong gamitin sa mabuti. 'Di ba? Dapat natin gamitin sa mabuti. So tayo, dahil tayo ay nabasa natin yung pamilin, tataglayin natin yung pamilin. Isasalin natin yung pamilin sa buhay natin kung paano natin gaganapin yung mga orasyon na makukuha natin sa isang libro o sa isang aklat. Kasabay ng kinokopya natin yung mga libro na yan at kinakabisado natin, maging yung pamilin sa pag-uugali, sa paghawak ng orasyon, taglay natin. Kasi nabasa natin eh. Kasi nabasa natin doon. No? Nabasa natin yung pamilin doon sa aklat, kaya alam natin kung paano natin itatangan sa tama itong aklat na to. Dahil natatakot tayo doon sa pamilin. Kasi hindi naman pwedeng walang pamilin ng isang libro. Lahat yan may pamilin. Kabilin-bilinan sa'yo na gamitin mo sa mabuti, gamitin mo sa ganito, na wag kang magbabago, maging mapanampalataya ka, magpakumbaba ka. So, laging ganyan eh. Sa Deus God ng mga aklat, so yan po yung laging sinasabi. Halos pa ulit-ulit lang, yung iba may karagdagan lang. Kaya paano natin malilimutan yung mabuting asal ng paggamit o pagtataglay ng isang orasyon kung nababasa natin yung pamilin. Example, katulad sa'yo, Tolmark, bilang sa manggagamot o si Kayuji, no? Bilang isang mga manggagamot, kapag kayo ay may taglay ng mga aklat at may nanghingi sa inyo ng orasyon, na isasama nyo po bang ibigay yung mga pamilin?
O, mag-comment kayo dyan kung naisasama ninyo. Yung totoo, naisasama nyo po ba na ibigay yung pamilin? O rektang orasyon ang inyong ibinibigay? Comment po kayo kung meron kayong, kung naisasama nyo yung pamilin. O, diba, hindi po kayo makakibo. Kasi ano po, real talk, katotohanan. Hindi natin isinasama ang pamilin. Kasi kung sa pamilin, ang haba niyan. O, si Diosdado J. Potulan, hindi daw. Isa rin sa mga manggagamot, no? Si Diosdado. So, hindi raw. Kasi, bilang isang manggagamot, hindi na natin bibigyan ng kaabalahan na ipagkaloob yung pamilin kasi ang haba-haba nun. Ang haba-haba nun, mga lords. Kaya hindi na natin na ibibigay yung mga ora. O sa mga GC, na ibibigay ba yung pamilin? Kapag ka namumulot sila ng mga ora-orasyon sa GC, walang pamilin. Sa dinami-dami ng GC rin na pinanggalingan ko, nakasama ako sa spiritual, wala yung pamilin. Kung wala ang pamilin, sa tingin ninyo, ang isang tao na baguhan, na magtataglay ng mga orasyong pira-piraso, na nahingi niya kay ganun at kay ganito, ay magagawa ba siyang matuwid nitong mga orasyon na to kung hindi niya nababasa yung pamilin o yung bilin na magpakabuti kapag tinaglay mo ito? Di ba hindi? So, kaya nga po sinasabi ko sa inyo, no, sa mga manggagamot, hindi natin kasalanan kung nakopyan nila yung mga orasyon natin. Hindi natin kasalanan kung ginamit nila sa masama yung mga orasyon natin. Sino ba ang babalikan? Ang nakalagay sa pamilin, kung gagamitin mo sa masama ang mga orasyong ito, ay masama rin ang pwedeng ibalik sa'yo. So, yun eh. Pwera na lang kung talagang masama yung orasyon sa pangkukulam. Diba? Kung pangkukulam yung orasyon na yan, di gamitin mo sa masama. Total, kung nagkukulam pa, yan ang gagamitin ng mangkukulam. Kaya, tandaan po natin, walang sa mga manggagamot, no, sinasabi nila sa demonyo ang mga orasyon. Tandaan po natin, ang demonyo hindi nagpapagaling. Walang demonyo na nagpagaling ng sakit. Totoo po yan, 100%. Sige nga, saan kayo nakakita ng manggagamot na pinagagaling kita sa ngalan ng demonyo? May narinig na po ba kayong ganun? Di ba wala? So wala tayong naririnig na ganun. Kaya pauso lang nila na sinasabi na ang mga Latin ay sa demonyo. Ito yung katotohanan. May mga Latin na nakahiwalay sa lihim na karunungan o lihim na karunungan pa rin. Sabihin na natin na lihim na karunungan. May mga Latin na sadyang ginawa o nilikha para sa paggawa ng kasamaan. May mga Latin na sadyang nilikha o ginawa na kinuha naman sa aklat ng buhay o tinatawag natin ng Biblia. Inihiwalay yan dyan. Naipaliwanag ko na, na-explain ko na sa inyo. Yung mga panggagamot na yan, bakit inihiwalay ng mga pare yan, ng mga nauna sa atin? Upang hindi ninyo makopya at hindi ninyo malaman. Kaya ngayon, yung ibang mga nagtago niya, nung hiniwalayan, itinago, tinawag nilang lihim na karunungan. Sabi ni Mila Dalemo, ang demonyo nagbibigay ng sakit sa atin. Totoo po yan. Kaya walang manggagamot na sasabihin ninyo magpapagaling sa ngalan ng demonyo. Wala pong ganun. Kaya ang Latin po, dalawang uri yan. Kung yan ay manggagaway talaga yan. Puro sakit ang gagawin sa inyo yan. Pag sinabing manggagamot, panggagamot din talaga ang gagawin sa inyo. Kaya lang, meron tayong tinatawag na third version. Ano yung third version sa spiritual? Yung tinatawag nating balance. Kaya niyang manggamot, kaya niyang mangkulam. So, yun yung taglay nitong dalawang tao, ng isang tao na to, ngunit dalawang kanyang taglay. Bakit po nila ginagawa yan? Lalo na sa iba, hindi ko nila lahat sa ibang manggagamot na nagpapabayad. Kaya po nila manggamot, after kagamutin, mga ilang araw kakargahan ka ng sakit upang bumalik ka, at pag nagpagamot ka, so magkakaroon na ng bayad. 'Di ba? Magbabayad ka, kaya ka nila kakargahan ng sakit para magbayad ka. Yun po yung tinatawag natin dalawang uri o dalawang antas ng karunungan na nasa kanya. Isang masama at isang mabuti, manggagaway at manggagamot. Ngayon, kung siya yung manggagamot na halimbawa nagpapabayad, hindi po lahat ng manggagamot ginaganong ko Kung kayo nagpapabayad, pasintabi po. Hindi po kayo ang tinutukoy ko dito. Ang tinutukoy ko yung explanation ng dalawang uri ng manggagamot na kaya siya naging dalawang uri dahil kaya po siya
naging manggagaway para kargahan niya ng sakit itong si pasyente after niya gamutin upang bumalik sa kanya at magpabayad. No? Ginawa na pong hanap buhay. Totoo po yan sinasabi ko sa inyo. Ano daw? Wala rin po... Ano daw? Balanse o tinatawag na kaliwat kanan, dala. Ha. Hindi mo matatawag na balanse yun, bro. Kung sa sinasabi mo balanse, kaliwat kanan. Kaya po natin sinatawag na balanse yan. Kahit ikaw kung kanan man ang dala mo, balanse ka pa rin Bakit? Sino bang taong hindi nagkasala? Sige nga, magbigay ka ng taong hindi nagkasala. Nagkatawang tao, hindi nagkasala, ang Panginoong Jesucristo. Pero sa lupa, lahat ng nilalang ng Diyos na hindi tinawag nagkatawang tao, kundi isinilang bilang tao, lahat yan nagkasala. So masasabi natin na kahit tayo, balanse din ang tawag sa atin. Kaya yung bakit tinatawag na balanse? Kasi bilang isang manggagamot na nakakagawa ka ng pagkakasala, balanse ang tawag doon. Pag nakagawa ka ng pagkakasala, di ba babawi ka? Gagawa ka ng mabuti, ng kabutihan. Para mapukaw o mapanaw yung ginawa mong kamalian o pagbabayad doon sa ginawa mong mabuti. Ngayon, etong si kaliwat kanan na tinatawag, balanse pa rin yun. Kasi isang mabuti at masama ang kanyang tangan. So, paano natin matatawag na wala? Sa tao nga na isang manggagamot nagkakasala, balanse pa rin ang tawag Doon kay kaliwat kanan pa kaya. Di ba? So, wala din naman talagang tinatawag na kaliwat kanan Kung ako tatanungin mo, walang kaliwat kanan. Bakit? Kasi yung kanang kamay mo, yung kanan kamay mo, kanan ang tawag dyan. Dito, kaliwa. Sa paa mo, ganun pa rin. Sa tenga mo, ganun pa rin. May kaliwat at kanan. So, ang tawag diyan ay masama at mabuti. Nagtatangan ng masama at mabuting karunungan. Hindi kaliwat kanan. Yung iba pa nga, sinasabi, itim at puti. Paano naman na sabwat yung itim at puti dyan? Pag sinabi bang itim, masama. Bakit yung damit na itim? Masama na ba yan? Pag sinabing damit na puti, mabuti na ba yan? Walang kinalaman ng kulay sa pag-ispiritual. Ang tamang binabanggit dyan sa pag-ispiritual, no? Ang tamang binabanggit dyan mga Lord, isang mabuti at masama na pagtatangan. Kaya nagtataka ako sa maraming baguhan. Napakaraming baguhan na nag-iimbento ng kanilang mga sariling bersyon sa espiritual. Ay kaliwa yan, ay kanan yan. Sa tsinelas nga meron tayong tinatawag na kaliwat kanan. Sa sapatos, ganun din. Paano pa kaya sa espiritual? Paano mo sasabihin na kaliwa at kanan yan? Kapag kasi kaliwa ang gamit, kaliwa ang tangan. Hindi na ba niya ginagamit yung kanyang kanang kamay kapag kasi ay nagkukulam? Puro kaliwang kamay na lang dahil kaliwa ang tangan niya. Hindi po yun yung tamang tawag dyan pagdating sa tinatawag na tangan ng karunungan. Ang tamang tawag po dyan ay mabuti at masama. Hindi rin itim at puti. Hindi kaliwa at kanan. Kasi yan po lagi natin na pagbibintangan Kaliwa yung gamit niyan. Pagka ganyan mga bersyon ng salita, katawa-tawa na lang para sa akin yan. Kasi unang-una, kahit sa mga unang manggagamot noon, na mga nakasakasama ko, maging sa Banahaw, wala sa amin tumawag ng kaliwa at kanan. Wala sa amin tumawag ng itim at puti. Ang laging sinasabi namin, masama at mabuti. Yun po kasi ang katotohanan. Hindi natin pwedeng pagbintangan na itim ang tangan. Paano ito? Yung bracelet ko, itim. Pag itim ba, masama na. Kaya nga ginawa to, di ba? Para maging pangontra. So yun, Lods. Isang explanation lang yun ng tamang pagtawag sa pagtatangan ng karunungan. Commander, may GC ka ba ng mga baguhan? So, sa ngayon, Lods, wala. Kasi hindi pa kami nagtatanggapan dahil meron pa kaming inaayos sa aming samahan kung bakit hindi pa kami nagtatanggapan ng mga bagong aplikante sa aming organisasyon o samahan. So, ayun, isang mga kapaliwanagan mga Lods sa inyo. Sana marami po kayong matutunan doon sa mga pinaliwanag ko at in-explain ko sa inyo, maging doon sa mga
tamang katawagan, may mga iba't ibang version po kasi ng mga pagtawag. At yun ay nadadala natin, natataglay natin, nakakala natin na tama, ngunit ito pala ay mali. Shoutout dun sa mga mangmang na sinasabihan akong itiman. Kung nakikita yung ritual para sa kagalingan ng pasyente, ayun, yun, isa pa yan. Diba? Isang pagkakamali, pag ritual, masama na. E paano kung yung ritual mo nga ay sa pagpapagaling sa pasyente? Sino ba yung nagsalita nito? Isang manggagamot din. Hindi ko makita yung pangalan, natabunan kagad. Pasensya na, Lods, hindi ko mabanggit yung pangalan mo. Nabasa ko naman ang iyong komento. So sabi niya, shoutout doon sa mga nagsasabi daw na siya ay itiman. So kapag ritualist ka ba, itiman na. So katulad ng ginagawa namin, banishing. Di ba kagabi, nag-ritual kami ng banishing. Baklas sumpa, baklas tigalpo, baklas palipadangin. So ibig sabihin po ba yung ginagawa namin bilang nagre-ritual ay sa demonyo na o isa ng uri ng itiman? Paano naging itiman? Doon pa lang sa termino na ginagamit nila na ikaw ay itiman, sila po ay mga mangmang. Dahil wala naman nagtataglay ng itiman eh. Eh bakit ako? Manggagamot ako, nag-iitim ako na damit, di itiman na rin ako. Maitim yung kulay ko, di itiman na rin ako. Kalokohan na lang po yung mga sinasabi nila o kung saan nila napupulot na klase ng GC, yung mga ganyang klase ng termino na ginagamit nila. Ang katotohanan dyan, kahit yung matatandaan tanungin ninyo, isa lang sasabihin yan, may taglayan na masama. So ganun, pagka nagbubulungan kami sa Banaaw, yung mga matatanda doon ng mga manggagamot, kung inabot nyo pa yung iba, mas masamang taglayan. So, ganun sila magsalita. Hindi po kami gumagamit ng terminong itim at terminong kaliwa. Kasi ang tinatawag na itiman ay kulay. Hindi po yung kasamaan ng tao. Tama po ba? Pag sinabi mo po bang itim, mangkukulam na. Pag sinabi mo bang kaliwa, mangkukulam na. E paano kung kaliwete yung tao? Katulad ni Pacquiao, kaliwete. Di masama na. So sa atin, maraming mga bagay, kakapanood nila ng cartoons yan, Commander. Kaya, tamang hinala sila. Sabi ni JN. So, siguro may mga ganun tao, no, mga Lods na hindi nakakaunawa at siguro yung mga nagbibigay sa kanila ng mga orasyon ay hindi sa kanila na ipapaliwanag ng wasto o tama. Kaya kung kayo po, no, nasa spiritual, sa mga nanonood dyan ng mga manggagamot, sa mga bagong manggagamot, sa mga bagong nag-aaral pa lang, huwag po natin kasanayan yung mga termino na kaliwa, na putian, itiman, kaliwa ang tangan, kanan ang tangan. So, hindi po yan yung angkop na pagtawag dyan. Ang tamang angkop na terminong dapat nyong gamitin ay nagtataglayan ng masama o nagtataglayan ng mabuti. Dahil dalawa lang naman yan mabuti at masama Wala naman sinabi sa Biblia na maghanap kayo sa termino ng Biblia na ginamit yung itiman, kaliwa. Sa Biblia nakasulat po, mababasa natin. Sila'y mga manggagaway na gumagawa ng kasamaan. Nasa talata yan. Sila'y mga manggagaway na gumagawa ng kasamaan. Meron po ba doon binanggit sa talata ng Biblia, sila'y mga kaliwa na gumagawa ng kasamaan? Sila'y mga itiman na gumagawa ng kasamaan. Sige, ano pong talata? Ilaglag po ninyo dito yung talata. Ako, kaya kong patunayan sa inyo na yung sinabi ko ay nasa talata ng Biblia. Sinabi sa talata ng Biblia, layuan mo ang mga magnanakaw, ang mga sinungaling, ang mga mamamatay tao, at ang mga manggagaway, sapagkat silang lahat ay gumagawa ng kasamaan. So, kaya kong ilatag yung talata rito. Ngayon, kung may sinabi sa talata na silang mga
itiman ay gumagawa ng kasamaan, ilagay niyo rin talata rito para bigyan ninyo ng katwiran yung inyong sinasabi. Sila yung mga kaliwa na gumagawa ng kasamaan. Sige nga po, ilapag ninyo dito yung talata. Samantalang ako, kaya kong ilapag yung talata sa Biblia. Na kung ano yung binanggit ko kanina, na sila, layuan ninyo ang mga sinungaling, no? Ang mga magnanakaw, ang mga mamamatay tao, ang mga manggagaway, sapagkat silang lahat ay gumagawa ng kasamaan. So yun yung talata na mismo binanggit sa Biblia. Wala akong nakitang kaliwa, wala akong nakitang itiman. Kaya kung ano yung termino na nasa Biblia, yun din yung ginagamit namin na termino na pagpapaliwanag sa mga tao upang ang tao ay hindi maligaw sa mga bagong kuro-kuro na mga baguhan. So di ba mas mainam na ituro natin yung tama kaysa ituro natin yung mga salitang walang kabuluhan. Kaya sa amin po, lalo na kung mapapansin nyo sa akin, no, bilang isang, maraming mga vlogger, yung iba, pinapanood ko rin naman yung ibang mga vlogger na mga manggagamot. Totoo ko sa sarili ko, hindi stock ang tawag doon. Hindi man kami friends, no, hindi man ako nakapalo. Minsan, dumadaan sa wall ko kasi sinare nung follower ko o sinare nung friends ko sa Facebook. So, pag sinare niya yon, dahil friends kami o follower ko siya, follower niya ako, mangyayaring magno-notification sa akin yan. So, ang gagawin ko, titignan ko kung interesado ako sa sinasabi nitong ni Manggagamot, papanoorin ko. May napupulot din po akong aral sa ibang mga manggagamot. Hindi po sarado ang pintuan ko para sabihin ko na sariling aral ko lahat ng tinataglay ko. Hindi po ganun. Hindi ako nagbubuhat ng upuan. Kung sariling aral ko yan, dapat ibinulong ng ama yan lahat ng natututunan ko. Hindi sarado yung isipan ko sa sinasabing aral ko lahat. Hindi po. Nag-aral ako sa libro. Tinaglay ko galing sa libro. No? Kung may taglay man ako nung bata pa ako na nanggagamot-gamot ako, yun siguro yung bigay ng ama, gift ng ama. Pero hindi lahat ng karunungan ko bigay ng ama. Yung iba na nanggaling sa kanyang mga salita at inaral ko at in-apply ko sa sarili ko. Yun po yung katotohanan. Hindi po pwedeng sasabihin mo na ay, bata pa ako, galing sa lolo ko. Diyos ko po, yung salitang lolo na yan, no, hanggang ngayon naglolo-lokohan pa rin tayo. May post nga akong orasyon pinost nung iba Kinapi-paste lang, pinost ng iba, galing to sa lolo ko. Ito yung kalihiman, yung sa Aromea, may nag-vlog niyan. Galing daw sa lolo niya. Samantalang wala pa akong nakikita na nagbablog o nagpo-post ng kalihiman ng Aromea, ng 7 anghel, ng Trespico. So, iyon, hindi ko sinasabing magaling ako pagdating dyan, mga lods. Siguro may mga aklat lang na napupunta sa akin na nauunawaan ko kung ano yung kapaliwanagan, yung mga kalihiman. Kaya naman, yung ibang mga kalihiman, isinisiwalat ko upang malaman din ng iba na mga nagtataglay ng ganong uri ng medalyon na ngayon lang nila malalaman na hindi nila mababasa sa tawag dito. So ito, naglaglag to si sa Mateo. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So isang talata pa yan, no? Isang talata pa na puro masama ang tinutukoy dyan. Dito sa Mateo 7, ano sabi niya dito? Yun nga, yung gumagawa ng kasamaan. Meron din ibang talata na puro ang sinasabi po ay kasamaan sa kanilang mga ginagawa, pero wala akong nakikitang binanggit na kaliwat kanan at itiman at putian. Sa talata ng Biblia talaga nakalagay gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng mabuti. So, ganun po ganun po tinutukoy. Para maging sa manggagaway o tinatawag nating mangkukulam. No, sa mga tinatawag nilang gumagawa ng mahika. Ano ba tawag dito? Sa talata ng Biblia, mas malalim pa dun sa gumagawa ng mga magician, may tawag dyan So, yun kasi mga mandaraya daw yun. Totoo naman po kasi tricks lang yun. So, dinadaya yung mata ng tao upang mapabilib ka, upang ano. So, yun, maging sa talata ng Biblia, ang sinasabi pa rin doon, gumagawa ng masama. So, wala akong nakikita doon na itiman, putian, kaliwa at kanan.
Sa talata nga po ng Biblia, mababasa natin, di ba? Mababasa natin, mga Lord, sabihin nyo kung mali. I-correct ninyo kung mali. Kung ang iyong kanan ay nagnanakaw, di ba? Kung ang iyong kanan ay nagnanakaw, ipaputol mo ito kasama ang iyong kaliwa upang ito ay hindi na mahawa. Di ba? Sinasabi sa Biblia, kung ang iyong kanang kamay ay nagnanakaw, isipin nyo, sasabihin niyo yung kanan mabuti. Di ba? Kung ang kanan ay nagnanakaw, ipaputol mo pati ang iyong kaliwa. Tignan, nadamay pa yung kaliwa. Samantalang itong kaliwa, hindi naman nagnanakaw. Pero ipinapaputol ng Diyos, naputulin mo ang kaliwa at kanan. Hindi lahat ng kaliwa ay masama, sapagkat hindi rin lahat ng kanan ay matutuwid, sabi ni Misteryoso. Totoo naman po eh. Hindi naman talaga lahat ng kanan ay masama at hindi lahat ng kaliwa ay mabuti. Yung mga magnanakaw na right-handed, paano ba sila magnakaw? Di ba? Pag nandudukot sila, gamit nila yung kanan nila, right-handed sila eh. Eh kung left-handed sila, di yung kaliwa yung gagamitin nilang pagnanakaw. Minsan, nangyayari kasi na kapag itong si kanan ay nagnakaw, tinutulungan itong kaliwa upang mabuhat yung kanyang ninanakaw. Kaya si kaliwa ay nadadamay kay kanan. Yun nga po yung sinasabi natin. Hindi naman usapin dyan kung kaliwa at kanan yung gumagawa ng masama. Ang mismong gumagawa nun yung tao. Diba? Kaya hindi usapin yung kaliwa at kanan. Hindi rin usapin yung itim at puti. Ang usapin dito, yung paggawa ng tao sa dalawang bagay, yung masama at mabuti. Kasi yun lang naman nakalagay sa talata ng Biblia. Ang tao ay gumagawa ng masama, ang tao ay gumagawa ng mabuti. Paano nadamay si kaliwa at kanan at si itim at si puti? Yan po yung mga simpleng kapaliwanagan lang sa mga tunay na katawagan sa espiritual. Hindi naman po tayo nagsasabi na tayo yung magaling, tayo yung ano. Ako ay bumabase din dun sa laysay, sa sinasabi, sa sipi ng Biblia. Kaya yun nga po ang hamon ko kanina eh. Kung may nalalaman kayo sa talata ng Biblia na sinasabing si kaliwa ay masama, at si kanan ay mabuti, at si itim ay masama, at si puti ay mabuti. Oh. No, speaking of maputi, sa talata ng Biblia, mga mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Ano yung sinasabi doon sa mga bulaang propeta? Sila'y nag-aanyong tupa. Diba? Paano daw makikilala yung mga bulaang propeta? Sila'y mga nag-aanyong tupa. So, sa tinutukoy, sa kahayagan ng Biblia, dun sa talatang sinasabi, sila'y nag-aanyong tupa. Sila'y nagbabalat kayo ng puti na kasuotan. Na animo, ginagaya nila ang Kristo. So, yun yung nasa talata ng Biblia. O sino po ba yung mga nakasuot na akala mo'y Kristo? Na damit ay puti. Di ba? Biblia na mismo ang nagsabi na mga magsipag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sila'y nag-aanyong tupa. Kung bibigyan natin ng linaw, yung sinasabing nag-aanyong tupa, di ba yung tupa ay may kaanyo ang puti? O may balahibong puti? Di ba? Ang tinutukoy doon yung mga nakadamit na puti na ginagaya na animoy Kristo. So, ginagaya niya yung pagiging kasuotan ng Kristo. Yun yung sinasabi doon. So, ako, wala akong binabanggit kung sino yan. Alam nyo na kung sino yan. Pukang bibig ng mga bulaang propeta na sa akin o nasa amin ang banal na espiritu. Yun. Sapul na naman. So, bro, wag ka magbabanggit ng reliyon. Baka ma-report ako, ha. Mark Lowell Sayam. Huwag ka magbabanggit ng religion. Kasi, nung nakaraan, may report yung account ko. So, yun lang, pasintabi lang doon sa mga reliyon. Siguro, kung nagigets ninyo, kung sino yung tinutukoy sa talata ng Biblia, na nagaan yung tupa at nagdadamit at balat kayo na akala mo'y Kristo, na nagdadamit ng puti, na mahaba, wag na natin banggitin kung sino. Baka ma-report pa yung ano ko dito. So, yun lang mga lods, no? Maging ang Biblia sinasabi, yung mga nakadamit daw na puti na yan, ay nagaan yung tupa o nagaan yung Kristo. Iyan daw yung mga bulaang propeta. Di ba tinutukoy doon na iyan yung mga masama pa rin naman yung pagpapanggap bilang Kristo. Na animo yung mga banal. Di ba? Sa Biblia nga sinasambit, no? Sinabi sa talata, sa sipi ng Biblia na kahit nakaputi,
may ginagawang kasamaan. So kaya wala nga pong puti at itim eh. Huwag nating isama yan dun sa tinatawag nating karunungan ng isang tao. Damit na itim, damit na puti, o itiman yan, putian yan, o sasabihin natin iyan ay sa kaliwa, sa kanan. Kasi wala naman pong ganun. Ang binabanggit po at tamang termino na binabanggit sa talata ng Biblia ay yung gumagawa ng masama at gumagawa ng mabuti. So, yun mga Lods, nawa ay may mga natutunan kayo sa mga siniwalat natin, lalo na doon sa topic natin o content natin na tinatawag natin na bangungot, no, sa spiritual. Yung sinasabi na bangungot na yan, iyan ay isang uri ng napakadelikado na pwedeng ipadala o pwedeng pagod ka lang o pwedeng may gumawa. 'Di ba? So, yun yung po yung sinasabi natin bilang isang pag-iingat sa inyo tungkol sa pag-i-spiritual. Lalong-lalo na doon sa mga natutulog sa gabi na kahit bracelet lang na pangontra maglagay kayo o habak pag kayo natutulog. Ayaw ninyo na lumilipat-lipat sa liig ninyong ganon, nahihigaan ninyo yung mga medalyon ninyo. So, kahit bracelet o habak, isuot ninyo yan sa inyong pagtulog. Kasi hindi lahat po ng bangungot ay dahilan ay pagod, hindi lahat ng bangungot ay dahilan na ay yung sinasabi nila, sobrang kumain ng madami. Hindi po lahat ganun. Kuminsan yung iba dyan ipinadala o yung iba naman ay sinadya ng mga masasamang elemento o masasamang espiritu na nasa ating paligid. So, yun ay isang pagbibigay sa inyo ng babala sa espiritual upang maintindihan ninyong ganap kung ano yung mundong inyong pinasok o pinaniniwalaan. So, yun, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Hindi ko na isa-isayin yung inyong mga pangalan, no? Shoutout sa ating 84 viewers, no? Sa lahat ng mga nanonood sa atin, lagi nakaantabay, nawa ay may natutunan kayo at mataglay ninyo ito na bilang aral sa inyong araw-araw na pamumuhay. So, yun, pasensya na rin kayo kung hindi kami madalas makapag-vlog kasi lagi po kaming busy at mag-iingat kayo palagi. At nawa ay gabayan kayo ng ating amang kaitastasan. At God bless you more mga idol. Ingat po kayo. Bye-bye.